Bukod sa dessert na ginagawang pampalamig, hindi rin mawawala ang mga ice cold na inumin na usong-uso ngayong summer. Ang isa nga sa pinakapatok at talaga namang literal nang dumadaloy sa katawan ng ilang buwan, ang milk tea. Pero sa dami ng mga milk tea shops ngayon, kanya-kanya sila ng pakulo para makahatak ng mas maraming customer. Kakayanin ba ng powers mo kung ang uubusin mong milk tea, galon-galon at gatore sa dami? Ang magkasindahan at vloggers na sina Hope at Josh, certified milk tea lovers daw. Dahil nga sa pagkahumaling nila rito, nakagawa pa sila ng viral na video na umabot na sa mahigit 100,000 shares sa Facebook. Asa straw? Ba't walang straw? Meron dyan, hanggang dyan. Ang kwento ng video, milk tea lang pala ang kailangan para pakalmahin ang kanyang nanggagalaiting jowa. Diyan, may milk tea tayo. Kasi hindi namin na-expect na magba-viral yun. Basta gumawa lang kami ng video. Kasi kami parang ano lang kami, para makapagpasaya ng tao, gano'n na kami. Pero hindi lang daw basta skit ang ginawa nilang video dahil ang pangyayari ito, true to life daw. Para sa akin kasi pag nakakainom ako ng milk tea, iba yung feeling eh. Ang lakas maka-refresh. And napakasarap talaga ng milk tea kasi nga, hindi lang naman ako yung mahilig, halos lahat ng girls. Kasi nga milk tea is life daw. Para hindi mabitin sa paboritong inumin, si Josh sinama si Hope sa isang milk tea date. Una nilang tinungo ang chef na ito sa Mandaluyong. Kung kadalasang nabibitin ka raw sa isang baso, dito, maaari raw umorder ng isang tower ng milk tea. Parang nagiinuman lang ang peg, pero imbis na alak, milk tea ang tinatagay. Ang isang milk tea tower, katumbas na ng hanggang 7 baso at nagkakahalaga ng 400 to 600 pesos depende sa flavor. Ang mga sinkers o yung mga tapioca pearls, nata de coco at iba pa. Isa-serve na parang pulutan, nakahiwalay at kayo na lang ang maghahalo. Binabalik-balikan nila kasi kapag may bonding yung mga barkada, sa mga families, yun yung in-order nila, yung pangmaramihan talaga. Cheers tayo. Cheers, Kip. Sina Hope at Josh talaga namang nag-enjoy sa milk tea tower. Sarap. Masarap. Wala akong ibang narinig kundi double kill, triple kill. To. Stories under attack. Favorite full mo? attack. Galing tiyo. Ba't ang laki niyan? Kasi para tumigil ka na, pang isang linggo mo muna yan. Galing ni Babe, I love you forever tayo. Kung wala namang oras para bumili sa labas at gumawa ng sariling milk tea, pwede namang umorder ng milk tea na pang barangay. Hindi lang isa, hindi lang din isang tower, kundi isang galon. Yung mama ko kasi meron siyang mga milk tea shops. So, pag meron kaming birthday, party with friends, or mga kaibigan ko pupunta sa bahay, gumagawa kami ng milk tea na by the gallon. Made to order daw ang kanilang milk tea. Ibig sabihin, kung kailan lang may umorder, saka lang sila gagawa. At para legit ang lasa, ang ginagamit nilang powdered tea leaves, imported pa mula sa bansang Taiwan. Yung teas namin, per pick up lang siya. But marami sa aming mga customers, gumagamit sila ng mga third-party delivery services na magpipick up for them. Ang isang galon ng milk tea katumbas na raw ng 10 hanggang 15 baso. Sulit na para sa presyo nito na 500 pesos para sa classic milk tea. Pwede rin magdagdag ng 100 pesos para sa sinkers nitong tapioca pearls o nata de coco. Para naman sa mga naghahanap ng kakaibang twist, ang milk tea, pwede rin palang haluan ng iba pang paborito nating mga Pinoy, ang taho. Ang kombinasyong ito, isa sa mga bestseller ng tindahang ito. Marami kasing nagsulputan na ng mga milk tea concept. So, naisip ng management na mag-try din ng milk tea concept with soy or yung taho namin. Ang kanilang taho milk tea, gawa sa pinaghalong taho, tapioca pearls, at sarili nilang timplang milk tea. At kung sanay tayo sa mainit na taho, bakit hindi rin daw subukan ng kanilang chilled taho na perfect din sa mainit na panahon? Hindi ganun katamis yung lasa niya and may twist na kasi meron siyang taho sa loob. So kapag ininom mo siya, may malalasahan kang taho. Mapapansin natin sa kulturang Pilipino, mahilig tayong humiram mula sa labas
sa tingin ko yun ay katangian talaga ng kulturang Pilipino. Napakadali nating mag-adapt mula sa kultura ng iba.